Tingnan natin yung pulso ng taong bayan patungkol dito sa Senado. Usually kapag kumuha ng pulso itong SMNI, patas 'yan. At saka kukuha sila talaga doon sa mga pinakamahirap, yung halos wala ng panahon para manood ng mga balita, yung halos mabali na yung mga buto sa likod kakatrabaho. Doon sila kukuha ng impormasyon. Itong tanungan na ito patungkol sa Senado. Papayag ba sila na palitan si Alan Peter Cayetano o kanino sila? Kay Alan Peter Cayetano o dito ba kay Gatchalian? Pakinggan natin yung mga pulso ng taong bayan. Ang bayan, kaugnay nga po kung paborga ba sila na palitan ang Senate President na si Senador Alan Peter Cayetano. At anong rason nila? Narito ang pulso ng bayan. Hindi po kasi siyempre siya po yung totoong Senate President sa Senado Talagang siya po yung binoto ng... Ito pedicab driver. E-bike na ang gamit ngayon. Hindi na pinapadyakan. Sosyal. Pedicab driver yan. Pero alam niya nangyayari sa bayang Pilipinas. 24 na, di ba 24 sila. Tapos siya yung binoto ng 13 na Senado. Siya yung nanalo totoo talaga. Okay, imagine pedicab driver alam yun na ang kalahati ng 24 ay 12. At in order for you to elect a new Senate President, you need the majority, which is at least 13. At least, at least. Alam nga ng normal na nagpapadyak lang Tapos itong mga abogadong mga bobo, nag-aral pang naturingan, hindi ninyo alam yan. Tangina ninyo. Ibigay nyo na yung mga, yung mga titulo nyo dito sa mga nagpipedicab. Baka mas magaling pang mga mag-abogado to sa inyo. Anong masasabi mo naman, kuya? Si kuya naman, nagpaparis lang yata ito. Po yung si Alan Cayetano, sir, mas namanatili. Opo, mas okay pa po yung niya ngayon, sir, yung pamanaka niya bilang Senate President. Magulo na ang Senado ngayon wala nang mangyari dyan. Kapag galing pa rin sa Senado dyan. Sa akin parang hindi. Mas maganda sana yun Kasi mas lumalaban siya. Sama-sama sila. Siguro, yung sa kabila naman hindi naman natin alam kung ano yun. Kasi marami silang maraming issues alam naman natin, di ba? Marami nagsasabi. Siguro mas maganda si Cayetano para malaman natin lahat kung ano talaga ang totoo. Yun, di ba? Si kuya driver. Kala nyo nagdadrive lang yan. Walang radyo yung TV, yung jeep niyan. Luma na yung jeep niyan. Ang init-init. Pero habang nakapahinga siya, sabi niya, mas okay si Cayetano kasi si Cayetano lumalaban siya Yung kabila kasi parang wala pumuprotekta Meron kasing dumidepensa at saka merong umuopensa. Ito si Alan Peter Cayetano, umuopensa siya Yung mga kabilang senador, dumidepensa sila Ewan natin kung ano dinidepensahan nila. Mga ordinaryong tao. Hindi naman malalalim ang kanilang kaalaman. Kaya nga, ganito lang ang mga naging trabaho nila. Marami rin naman mga matatalino na mga hindi naman nakapag-aral. Pero, tingnan ninyo kung paano sila mag-isip, di ba? Ito totoong boses ng bayan. Kasi, mas okay sana kung talagang lahat sila magpupulong-pulong para malaman talaga, di ba? Yung sama-sama sila. Yung lahat sila, sa kabila rin. Isasama-sama sila para magkaroon sila ng palitan na debate. Magkanya-kanya sila kung sino talagang totoo, sino talagang... Yun, debate. Kailangan magdebate kayo sa floor, hindi kayo magwo-walk out. Sama-sama kayo dyan, patalinuhan kayo because inano kayo ng tao. Hinalal kayo ng tao para dyan. Magdebate kayo ng magdebate para sa kapakanan ng bayang Pilipinas. Buti pa si kuya, naiintindihan yun. Ikaw kaya, Erwin Tulfo, mag-drive ka na lang ng jeep. Hindi nagsasabi ng totoo. Yun lang naman kailangan natin. Siyempre hindi. Nasa batas naman yun Di ba? Kahit hindi tayo nakakintindi sa batas, nababasa ko doon, 1935 Constitution Antindi ni kuya 1935 Constitution, pares pa kami may tattoo sa liig. Nababasa naman daw sa batas, 1935 Constitution. Anong sabi kuya ng 1935 Constitution? Kailangan nasa 13 magbobotohan, di ba? Para papalitan o magkaroon ng bagong Senate President. Kailangan nasa 13 senador, di ba? Di ba? Mathematics? 12 divided by 2. Mali pala. 24 divided by 2 is 12. And 12 is equals than 12. 13 is greater than 11. Ganun yun. So dapat race So si kuya nga naiintindihan na kailangan mo ng majority para makapag-elect ka ng Senate President. Tapos kayo hindi nyo maintindihan yun. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? Papalitan, kung papalitan, kung maganda naman yung pamumuno niya, okay naman. Pero kung maganda, maaari palitan. Kasi sa aming mahihirap, pwede, hindi napalitan yan.
Basta inaano natin yung magandang sitwasyon na magustuhan ng taong bayan na ganyan ang kalakaran niya. Walang problema yun, ganun. Pero yung sila nagkagulo-gulo na sa loob ng Senado, ewan ko kung ano ang pinag-awayan nila dyan. Di ba? Ang hirap ng sitwasyon dyan. Ngayon lang nangyayari ito sa loob ng gobyerno natin, ba't nagkagulo-gulo sila dyan? Hindi na. Bakit po? Duterte Ito, ang ganda ng sasabihin nito oh. yun eh. Eh digong yun, okay lang yun. Gusto niya kasi digong yun. Si Cayetano gusto niya kasi digong yun. Ito ang boses ng masa. Oo. Mababaw lang ang kanyang pagkaunawa pero naiintindihan niya na kapag ka digong, ibig sabihin yan, para yan sa bayang Pilipinas, na kapag ka digong, hindi yan nagnakaw. Na kapag ka digong, nagkanda sakit-sakit na siya, nagkanda kulong-kulong na siya para sa bayang Pilipinas. Yan ang tatak Duterte. Mga tulpo, yan ang dapat maintindihan ninyo. Ha? Mga kupal kayo. Yan ang dapat naintindi, itatak nyo sa utak nyo dahil once upon a time, kayo mga buwaka ng ina ninyong magkakapatid kayo, lahat kayo, puros mga Duterte din. Ginamit ninyo ang Duterte para makuha ninyo yung masa, manood sa mga programa ninyo. Tapos ngayon sasabihin ninyo na yung kay Cayetano Duterte senators, tapos kayo, hindi kayo Duterte senators, kakapal ng mga mukha nyo. Bakit? Magkano? Oh, galing nito ni Kuya. Maganda nga siya na yun doon sa Senate eh, para may kontrabida sa kanila eh. Kasi pag puro bida, wala mangyari. Hindi sinamantala nila, di ba? Maganda yun si, sa Cayetano na lang. Galing, di ba? Para may kontrabida. O kasi kailangan talaga ng check and balances. Hindi pwedeng nagkakaisa sila eh. Nagkakaisa sila para sa bayang Pilipinas, yes. Pero hindi pwede na walang check and balances, na walang hihindi. Kailangan talaga ng debate. So sinasabi ni Kuya na mabuti siya kasi siya, lumalaban talaga siya. Tsaka mabuti siya kasi kontrabida siya. Kasi kung lahat yan, magkakaibigan lahat yan, magkakasama. Edi, putsang ina kahit kurakot na yung na yan, yung pinag-uusapan nila, edi na lang sila, agree-agreehan na lang sila. Kailangan talaga may kontrabida. Di ba? Napakagaling ni Kuya. Buti pa si Kuya naiintindihan yan eh. Etong mga bobong mga vlogger ni Bongbong at saka itong sila Palsis, putang ina niyan, mga abogado pa na turingan, mga inutil. Wala na tayong masasabi dyan kasi kung sila lang naman ng kanyan, ang nag-aaway dyan, wala tayong magagawa. Di ba? Mas maganda dyan kung ano ang dapat nilang ayusin sa Senado, ayusin nila, hindi puro karapalan. Magkaisa na lang. Diba? Siguro pwede. Isa ring kalokohan din nata si Cayetano eh. Oo, wala. Maintindihan din natin na meron ding ayaw kay Cayetano, hindi nga lang siya sure. Ayaw niya kay Cayetano pero sabi niya ata, may kalokohan din ata eh. Malamang si Kuya, yung algorithm ng kanyang Facebook more on nandito sa kabila. But that's okay, that's his opinion. Ganyan dito sa mundo, lalong-lalo na sa Pilipinas, dapat kung ano yung opinion mo, yun yung maririnig. Din sa ayos, no? Siya lang din yung hindi pumupunta sa mga session. Kaya siguro pabor din sa akin na mapalitan din. Nagulat nga ako bakit napalitan si Soto no? Hindi po sir. Magaling siya eh. Saka matalino talaga siya. Saka walang kasama sa magnanakaw. Hindi sinungaling. Kaya tano pa rin po. Ay hindi po pwede. Siyempre, nasa kanyang tunay na karapatan ng mga mamayang Pilipino dahil katotohanan sinasabi niya. Naniniwala po ako doon sa 18 Marine tsaka yung mga ni Saldico. Naniniwala po ako doon. Hindi po pwede po. Maniniwala ka sa 18 Marines? Ako, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako sobra. Kaya ko na yung sarili ko and itong mga ito yung mga talagang apektado ng corruption, paghihirap, pagtaas ng presyo ng bilihin. Nararamdaman ko yun. Nararamdaman ko yun. Ako nga, every time na magpapagasolina ako, ko yun eh. Ngayon nga, yung mga sasakyan ko, ko yun, full tank ko talaga yun. Pag nabawasan yun ng konti, pinapakargahan ko na eh. Kasi ang hirap talagang maglabas ng 5,000 para lang ipakarga mo sa sasakyan mo. Ako pag nabawasan yun, papa-full tank ko ulit. Para hindi siya nauubos kasi pag naubos ang hirap bumuno eh. Mas madaling bumuno ng 500 kaysa sa 5,000 eh. Kaya ako kahit papaano, kaya ko pa magpa-full tank ng sasakyan. Itong mga ito,
Mga bossing, kahit na yung mga driver na yan, putya, umiilaw na yan, empty na. Yung kanilang mga jeep, pinapaandar pa rin nila para lang kumita sila ng pera. So ito yung mga apektado. O, naniniwala ba sila sa 18 Marines? Kasi kung maalwa naman ang buhay mo, maganda ang buhay mo, hindi ka maniniwala sa sinasabi ng 18 Marines. Oh, walang korupsyon. Kasi kung maayos ang Pilipinas, nakikita mo, hindi ka maniniwala na may korupsyon. Eh, nakikita mo, sobrang hirap ng Pilipinas eh. Oh, hindi talagang maniniwala ka na may korupsyon. Ito si Kuya, kilala ba niya yung 18 Marines? Pero naniniwala siya sa 18 Marines. Why? Alam niya na may korupsyon po. Tiyang inang yan. Tagal-tagal ko nang mahirap eh. Hanggang ngayon, mas mahirap pa ako eh. So, saan napupunta yung pera ng Pilipinas? Eh, di sa bulsa ng mga politiko. Sila lang yung yumayaman. Tapos kami, ganito pa rin. Jeepney driver pa din. Napapalitan siya. Hindi po ako pabor, sir. Bakit po? Kasi tapos na yung eleksyon, bakit papalitan pa siya? Nawala naman 13 na senator na pwede pumalit sa kanya kung sakali butuan. Kasi yan ang narinig natin ng roles ng mga senator eh. Hindi naman pwede 12 na ngayon, papalitan mo na. Kung naka-13 ng kabila, wala tayong magagawa. Talagang... Diba, ordinaryong tindero ng uniform ng mga estudyante na kapatid nating Muslim. Simple lang ang mathematics eh. 12, kailangan mo ng 13 para magpalit. Ngayon, kung makakuha sila ng 13, makuha nila ulit kay Cayetano, eh di go, ganun talaga. Si Kuya nga naiintindihan eh. Tapos si Cayetano, ay si Gatchalian, si Lacson, si Tito Soto makikinig sa Integrated Bar of the Philippines, legal luminaries, deans, at kung saan-saan. Dito kayo dapat nakikinig sa mga mamamayang Pilipino dahil ito ang pinagsisilbihan ninyong mga hayop kayo. Oh, mga ordinaryong tao na iintindihan nila. Kaya nga, mga kababayan, napaka-importante talaga na isinishare ninyo itong mga ganitong mga vlogs. Kasi mas marami pa tayong mga ordinaryong mga tao na naaabot na naiintindihan nila kung ano ang nangyayari sa bayang Pilipinas. Importante po yan. Kasi kapag nabuksan mo yung isip nila, boboto sila ng tama para sa 2028 elections at sa mga succeeding elections pa. Meron akong isang nakausap na kaibigan na sabi niya, Boss Dada, hindi ako political na tao. But ever since noong nag-follow ako sa'yo, tapos yung algorithm ko siguro, puros mga tungkol na sa gobyerno. Kaya pag lumalabas sa Facebook ko, puro na sa gobyerno. Alam mo noon, wala akong posisyon. Wala akong pakialam. All I do is work. All I do is mind my own business. Because I believe that all these politicians are corrupt. But nung napanood na kita, nung nakikita ko na yung mga posts ng iba pang mga katulad mo na naglalabas ng mga kadimonyohan sa gobyerno, na-stimulate ako. Sabi niya, biglang naging interesado ako sa politika, bigla akong nagkaroon ng idea kung ano ba ang mga nangyayari sa bayang Pilipinas. So, sabi niya, alam mo, maraming salamat sa iyo kasi binuksan mo yung isip ko. Bilang isang tao na walang pakialam sa nangyayari sa bayang Pilipinas, ang importante lang sa akin yung sarili ko. Ngayon, nag-iisip na ako at natitimbang ko na kasi nakikita ko din yung sinasabi ng kabila, nakikita ko yung sinasabi ninyo, natitimbang ko na ngayon. That's the importance of sharing videos as such. Yung mga ganitong video, yan ang maganda na sinishare nyo yan. Kasi marami tayong naaabot na mga kababayan natin na dating mga walang pakialam na ngayon, bukas na isip. At dahil bukas na isip sila, tinan mo, threatened na ang gobyerno, threatened ang Senate. Kasi marami ng taong nagrereklamo. Nagpapatay na nga sila ng mga comment sections nila sa kanilang mga social media accounts. Kasi hindi na nila kayang tanggapin yung pagmumura ng taong bayan. And pag nagalit ang taong bayan, doon natithreaten yung mga nilagay ng taong bayan dyan sa posisyon because walang ibang pwedeng maglagay sa kanila sa posisyon at magtanggal sa kanila sa posisyon kundi tayo lang na mga botante at mga residente dito sa bayang Pilipinas. Kaya nga, ang threat talaga sa Malacanang ngayon is us. Us Filipinos na affected ng kakurakutan nila, ng kanilang ka-incompetensyan. Tayo, yung threat sa kanila. Na kapag nagsama-sama tayong lahat, sobrang dami natin. Hindi na nila kayang mapigilan yun. At ayaw nila yun. Yun ang talagang iniiwasan nila. Magkaroon ng panibagong people power para alisin silang lahat sa posisyon. Because nasa atin ang kapangyarihan. Nasa kanila ang mga otoridad, but nasa atin ang kapangyarihan that if we come together and sabay-sabay tayong sisigaw at sa social media, boses natin yung maririnig, marami tayong mabubuksan. At itong mga kupal na ito, ma-expose sila, hindi na sila mananalo sa susunod na mga eleksyon. And malay mo naman, makulong sila dahil mga totoong mga magnanakaw sila, di ba? So this is really important mga bossing. Papalitan siya. Pero siya ngayon, pag natin persahin kasi... Eh hindi. Bakit po?
Nanggugulo lang naman yung kabila kasi ayaw nilang malaman yung pinatago nila eh. Kitang-kita naman eh. Siyempre hindi, siya na lang yung matino eh, papalitan pa. Yo, siyempre naman. Siya na lang ang... No, kung medyo nagpapakita na maganda dito sa tapos papalitan pa. Sa tingin ko, hindi naman siguro pabor sir kasi wala naman ako naririnig na issue kay Tano eh. Sa mga ginagawa sa Senado. Minsan nga siya pa nga mismo nagtatanggol eh. Si Cayetano sa Senado. Thank you, sir. Dapat yun, yung mga ibang sa Senado, yun ang mga tanggalin, yung mga korupsyon. Yun talagang mainam na tanggalin sa Senado. Ang galing, palakpakan tayo. Napakahusay, napakaganda. 'Di ba? Bagamat meron pa rin mga iba na hindi pa rin naliliwanagan, and the purpose na naglalabas tayo ng mga ganitong mga content is for them to at least have something to ponder upon, mag-isipan nila, makikinig sila dito, sino ba yung mas matimbang, hindi ba? Nagkakaroon ngayon yung tao ngayon ng, challenge yung mga kamalayan ng tao. Tama ba ito? Mali ba ito? O ba tama ito? Ito, mali ito, hindi ba? Walang